558. Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali ng Lunes sa RMN News Nationwide. Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, itinangging sila umatake sa militar sa panibagong bakbakan sa North Cotabato. Pinaril ng mga kapgo yung kasamanat, kaya kumante. Pantawid Pamilya Program ng gobyerno tinawag na palpak. Mga kabataang hindi pumapasok sa eskwelahan dahil sa gutom, marami pa rin. Karamihan pa rin doon sa mga bata ay palaging absent o minsan nga nag-drop out pa ng school kasi kailangan din naman nilang tumulong dun sa paghanap buhay. CBCP, hindi magbabago sa usapin ng moralidad sa pagkakaroon ng bagong pinuno. Hindi palagay ko magbabago ang pananaw at stance ng CBCP sino man ang maging presidente. Budget sa benepisyo ng mga empleyado ng Pag-asa at Science and Technology personnel, pirmado na ni Pinoy. Starting next year, ang atin pong Magna Carta benefits ay hindi na po ibabase sa savings. Ibigyan na po ito sa General Appropriations Act. Balitang negosyo, Magna Carta for call center workers. Isinulong naman matapos maungusan ng Pilipinas ang India bilang call center capital of the world. At sa balitang abroad, patay sa train crash sa Canada, umakyat na sa 5. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Lunes, July 8, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide at si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live na live sa DXMD 927, RMN General Santos, YKR 1161, RMN Calibo, DXRZ 900, RMN Zamboanga at DXRC 873, RMN Legazpi. Live tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Live din tayo sa lahat natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN. Mga kasama, pinabulanan po ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF na sila ang unang umatake sa mga kawal ng pamahalaan kahapon sa Pikit, North Cotabato. Nanawi sa bakbakan ng dalawang grupo at nagresulta ng pagkamatay ng 5 sundalo at ikinasugat ng marami pang mga sibilyan. Sa interview ng RMN kay Abu Misri Mama, tagapagsalita ng grupo, sinabi niyang pinagbabaril daw sila ng mga sundalo kaya't napilitan silang lumaban. Anya labag sa kanilang batas at sa Quran ang manakit at magsimula ng gulo, pero karapatan daw nilang ipagtanggol ang kanilang komunidad na muna sinasakop ng mga sundalo. Siya at umatake sa Muro Islamic Freedom Movement, bawal ang mananadya. Kaya kung may nananadya sa amin, siguro mag-defense kami. Ganun po, hindi kami nang umatake. Ganun po. Pinasok ang kota po ninyo? Parang ganun nga, pinaril ng mga kapgo yung kasamanat. Kaya kumante. Una nang hiniling ng BIFF sa gobyerno ang kanilang kalayaan at hayaan daw silang mamalakad sa kanilang sariling komunidad. Ayon pa kay Mama, hindi sila kailanman papasok sa pamahalaan o papasakop sa pamahalaan. Hanggat hindi namin makamit ang independensya at saka ang konstitusyon namin ay Quran at Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi kami titigil. Maging ang dating kasamahan sa Moro Islamic Liberation Front ay hindi nakaligtas kay Mama. Ang BIFF ay breakaway group din ng MILF. Anya mula nang mamatay ang kanilang dating leader ay nagbago ng mga patakaran ng grupo na labag sa pinaglalaban ng mga Muslim. Sa hindi nagustuhan ng BIFF ay ang pagkasundo ng MILF sa gobyerno.
tinatawag na ng Arab na jihad ay iba sa objective ng MILF. Kasi yung MILF, doon si Ustad Saramat Hashim, ang pinulo ng jihad. Pero nang magpalitan siya, nang namatay siya, ay nagkaiba na ang singing ng hangin. Ganun po. Si Abu Misri Mama, tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Hindi epektibo ang Pantawid Pamilya Program o Conditional Cash Transfer ng pamahalaan para sa mga mahihirap na batang Pilipino. Ito ang nababa sa pag-aaral ng Salinlahi Alliance for Children's Concern, isang non-government organization. Sa interview ng RMN sa tagapagsalita ng grupo na si Carlo Manalo, sinabi nito marami pa rin sa mga kabataang mahihirap ang lumiliban sa klase sa kawalan ng pagkain at nagda-drop out sa mga eskwelahan dahil sa kahirapan at problemang kalusugan. Inaral natin kung ano yung epekto ng CCT sa mga children beneficiaries. Lumabas dun sa research na hindi ganun ka-epektibo yung CCT. Karamihan pa rin doon sa mga bata ay palaging absent o minsan nga nag-drop out pa ng school kasi kailangan din naman nilang tumulong dun sa maghanap buhay. Tumutulong sa kanilang mga magulang para magsaka. Lumalabas din sa pag-aaral na hindi natutugunan ng CCT program ang totoong problema sa kahirapan. Ayon kay Manalo, inamin ng mga mag-aaral na kanilang nakausap na ginagamit ng kanilang mga magulang ang halagang 1,200 pesos na monthly subsidy sa ibang mga bagay taliwas sa dapat paglaanan nito. Ang survey ginawa sa mga mahihirap na mga mag-aaral sa malalaking probinsya sa Mindanao. Hindi ito napupunta agad-agad dun sa kanilang mga suporta sa kanilang edukasyon at sa kalusugan. Madalas dun sa kanilang mga monthly subsidies na nakukuha ay nagagamit sa iba pang bayarin kagaya ng kuryente. Panawagan ni Manalo sa gobyerno suriing mabuti ang CCT program. Imbes na grasya, pagtuunan na lamang ng gobyerno ang trabaho at libreng edukasyon na higit na kailangan ng mas maraming mahihirap na mamamayan. Hindi naman magbabago mga kasamang katayuan ng Simbahang Katoliko sa mausaping may kinalaman sa moralidad. Bagamat may bago ng pinuno ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Matatandang pinalitan na nga ni Lingayen Archbishop Socrates Villegas sa Cebu Archbishop Jose Palma bilang pinuno ng CBCP. Sa interview ng RMN kay CBCP Executive Director Francis Lucas, kumpiyansa ito o tiwala na mas magiging matatag ang simbahan sa nila pong mga naunang posisyon sa ilang mga issue na nakakaapekto sa buhay ng isang pamilya at pamayan ng Kristiyano. Bilang kinakawan ng buong kaulupunan ng mga obispo at dahil sa very strong and very firm yung statement ng mga obispo lapad sa RH law, hindi palagay ko magbabago ang pananaw at stand ng CBCP sino man ang maging presidente. Nilinaw din ni Father Lucas na hindi sila may pag-away sa gobyerno. Anya manatiling bukas ang simbahan sa pamahalaan para pag-usapan ang ilang mga isyu na naging balakid sa nilang magandang samahan. Matatandang umalma ang simbahan ng katiga ni Paulong Noynoy Aquino at na ilan pang mga senador ang RH law habang ilang mambabatas naman ang tinatangkapang buhay muli ang diborsyo ngayon sa bansa. Ang CBCP ay palaging bukas sa pakikipag-usap. Palaging bukas ang simbahan, pakikipagkaibigan kanino man. Pero hindi pwedeng ipagpalit o ipagbili ng simbahan ang kanilang mga paninindigan. CBCP Executive Director Francis Lucas. Magandang balita naman ang sumalubong sa mga empleyado ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ito'y matapos mapirmahan ang Magna Carta benefits ng lahat ng PAGASA personnel sa ilalim ng Department of Budget and Department of Science and Technology Joint Circular na nakasaad sa Republic Act 8439. Sa interview ng RMN kay PAGASA Weatherman Employees Association Incorporated President Ramon Agustin, nilinaw niyang maglalaan na ang gobyerno ng budget hindi lamang para sa benepisyo ng mga empleyado ng PAGASA kundi maging ng lahat ng science and technology personnel. Starting next year, ang atin pong Magna Carta benefits ay hindi na po ibabase sa savings. Ibigyan na po ito sa General Appropriations Act. Since 1998, ngayon lang po. Next year lang magkakatotoo itong aming matagal ng pangarap. Ito po ay malaking tagumpay para sa mga taga-PAGASA. Dahil ito po ay pagkilala sa amin. Ang pinaka-importante po sa amin, yung tiwalang iginawad po sa atin ng mga kinaukulang. Dahil dito, inamin ni Agustin na magdadalawang isip na yung ating mga kababayan na lumipat pa sa abroad
para doon magkapagtrabaho? Yung pong aming isinulong ay mabigyan lamang po sana ng budget. Yung pong Magna Carta benefits na 3, yung pong tinatanggap naming hazard allowance, ang subsistence allowance, at yung pong longevity pay. Yan po ay napakalaking bagay para pa sa amin. Ito lamang po. Hindi naman po kami naghahangad ng marangyang buhay out of the benepisyo. Ang gusto lang namin yung magkaroon lamang kami ng disenteng buhay na magiging irirespeto kami ng mga kapwa natin na kababayan. Lubos naman ang pasasalamat ni Agustin sa DBM at sa mga miyembro ng media na tumulong para maaprubahan ang kanilang mahigit 10 taon ng panawagan kaugnay sa kanilang mga benepisyo. Samantala, tiniyak ni Agustin na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang pagbibigay serbisyo sa publiko upang hindi mabaliwala ang tiwalang ibinigay sa kanila ng gobyerno. 2014 proposed national budget iniharap na kay Paulong Noy. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Inilalatag ngayon ng mga gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanilang proposed budget para sa susunod na taon. Nagpapatuloy kasi ngayon ang 16th Cabinet Meeting ni Pangulong Aquino dito sa Malacanang. Ilan lamang sa mga nandito ngayon sa Palasyo ay sina Vice President Jojo Marbinay, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Budget Secretary Florencio Butch Amad, Finance Secretary Cesar Purisima at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Pangunahing pag-uusapan ngayon ang panukalang national budget for 2014 kung saan ayon kay Secretary Abad ay nagkakahalaga ng 2.268 trillion pesos na mas malaki ng 13.1% sa budget ngayong 2013. Ayon kay Abad, ang idinagdag na pondo na nagkakahalaga ng 260 billion pesos ay ilalaan sa infrastructure projects at paglaban sa katiwalian sa gobyerno. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo, Nation. Ang kanselasyon ng SK elections dapat ikonsulta muna sa publiko. Kasama natin sa Balita Live si Conde Batak. RMN Report! Ipinakukonsulta ni 2nd District Caloocan City Representative Edgar Erice sa mga distrito ang planong kanselasyon ng Sangguniang Kabataan. Dahil dito inimok ni Erice ang mga kasamaang kongresista na kuhain ang pulso ng mga constituents kung dapat pa bang ituloy o kanselahin ang eleksyon ng Sangguniang Kabataan. Iginit pa ni Erice na dapat konsultahin ng mga barangay officials kung pabor ba ang mga ito sa paglusaw sa SK. Pinamamadali ni Erice ang nasabing hakbang upang magkaroon ng sapat na panahon na paghandaan ng pamahalaan ng nasabing konsultasyon. Makakatipid kasi anya ng 1.1 billion pesos ang gobyerno sakaling makansela ang halalan sa Oktubre. Tinawag din itong School for Corruption ang SK kaya nagain ito ng House Bill number 1122 na umihiling na buwagin ng SK at kanselahin ang nalalapit na halalan. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Listahan naman nakapasa sa nurse o nursing licensure exam inilabas na ho ng PRC. Sama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! Inilabas na nga ng Professional Regulation Commission ang listahan ng mga nakapasa sa nurse licensure examination. Ayon sa PRC, umaabot sa 16,219 ang mga nakapasa mula sa kabuang 37,887 na kumuha ng nasabing eksaminasyon. Naganap ang pagsulit ng buwan ng Hunyo sa Maynila, Baguio City, Cagayan de Oro, Cebu, Dagupan, Davao, Iloilo, Lawag, Legazpi, Lucena, Nueva Ecija, Pagadian, Pampanga, Tacloban, Tubigaraw at Zamboanga. Nanguna o nagtapwa sa nurse licensure examination si Beverly Ann Felicio Balagon mula naman sa Veles College na nakuha na 87%. Sinundan naman ni Jamila Jane Borlagdan at Mylene Grace Gonzaga na parehong nasa ikalawang pwesto at nakakuha ng 86.80%. Maria Stephanie Reyes, Liz Pauline Rosaroso at Aina Salem na nasa ikatlong pwesto nakuha naman ng 86.20%. Makikita ang kumpletong listahan sa website ng PRC na www.prc.gov.ph. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. RMN News, panahon. Nagbabanta ngayon sa Luzon na isang bagyo na nabuo sa karatang Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, malayo pat wala pang epekto ho ng bagyo ang papangla ng uwaning
dahil nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility na tiyatay nasa 500 kilometers sa silangan ng Palau. Bukas o kaya po sa araw ng Miyerkules ay nasang papasok na siya sa karagatan na sakop ng Pilipinas at posibleng tumama sa hilagang Luzon. Samantalay, kahit walang umiiral ho na bagyo sa Pilipinas, makakaranas pa rin ang mga kalat-kalat na pagulan ng Luzon dahil sa mga thunderstorms, habang intertropical convergence zone naman ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. At dahil dyan ang rehiyon po ng Ilocos, Mimaropa, Kanluran, Visayas at buong Mindanao ay makaranas pa rin na mahina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat at pagkulog. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng pulong-pulong pagulan at pagkidlat at pagkulog. RMN News Negosyo. Nauusa na ng Pilipinas ang India bilang call center capital of the world. Kaya naman isinusulong po ngayon ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang pagkakaroon ng Magna Carta for Call Center Workers na nakapalob sa Senate Bill No. 57. Dahil nito na protektahan ang interes at kapakanan ng mga empleyado na nasa business process outsourcing o BPO industry. Nais po ni Santiago mapalakas pa industriya at mapanghikayat pa ng mga skilled workers para umabot sa $16 billion ang BPO industry ngayong taon na napagbigay ng may higit sa 720,000 trabaho. Patuloy na tumataas ang BPO revenues kung saan noong nakarang taon ng mga BPO companies ay naghatid po ng $13.5 billion na buwis na mas mataas ng 22% kumpara noong 2011. RMN News Abroad. 5 na ang naiulat na namatay sa nadiskaril at nagliyab na oil freight train sa Lac Megantic, Quebec, Canada. Ayon kay police spokesman Michael Brunet, 4 mga pasahero ang nawawala sa gitna ng patuloy na operasyon sa lugar. Lulan ng driverless runway freight train ang 73 sasakyang kargado ng langis. Dadalhin sana sa isang refinery. Napinsala rin sa pagliyab na sinunda ng serya ng pagsabog ang abot sa 30 mga gusali dahilan para lumikas yung libo-libong residente sa komunidad na malapit sa lugar. Samantala ay nagpahatid na ng tulong si Mayor Colette Roy LaRouche sa mga residenteng nadamay sa nasabing pagliyab. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Ipong narinig ang numero ng RMN News Nationwide, July 8, Lunes ng tanghali 2013. Sa mga taga-Naga, susunod na diyan si Ed Ventura sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. Panoorin po mga kasama aming naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. At salamat din sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan po ng may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ng RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:18. Aba, masaya yata ang kumari kong